Ito yung pag-uusapan natin. Ito na yung nangyari kagabi. Maghagrabe yung debate. Alas 4 yata ng hapon. Natapos kagabi. Mag-alas 10 na. Ano bang oras na? Nakatulugan ko na eh. Senator Escudero nanumpana. Nanumpana po bilang presiding officer ng impeachment court. Pero ang kanya sinabi dyan, sa mga interview at mga sinasabi niya doon sa speech niya, hindi daw siya, hindi daw mga pro o anti Sara Duterte ay hindi daw niya papakinggan. Ayan ang kanyang paniniwala. Actually, kung hindi lang po nag-move, mabuhay at pasalamatan natin ang minority leader Coco Pimentel at deputy minority leader na si Hontiveros. Si Coco Pimentel at Risa Hontiveros talaga ho ang naging susi kung bakit nagising itong mga senador. Kasi talaga nilaban nila kahapon, alas 4 ng hapon, nag-move sila na mag-trial na. Buoy na ang impeachment court. Ayan po, matagal ang debate bago natuloy. Hanggang sa kagabi nga, pinanumpa na ang Senate President. Mamayang alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas, manunumpa naman yung mga Senator judges. Okay? So yan po, Senator Escudero nanumpa na, pero sabi niya pro o anti-Sara, hindi daw niya papakinggan. Anong gusto niyang palabasin dyan? Mukhang may katigasan ng ulo talaga. At ito yung pangalawang topic natin. Lalo na ho dito sa MA Pinoy TV kasi yun naman ang totoo. Vice President Sara Sara Duterte na-impeach na. Okay? For trial na lang. Yan naman ho kasi ang totoo. Mula nung maaproban ng Kongreso ang Article of Impeachment, yun po ang ibig sabihin kung bakit na-impeach na. Si Sara ay na-impeach na sa Kongreso. Ang Senado po, ang trabaho lang ng Senado mag-trial. Tingnan yung ebidensya, kung may mas yan o wala, bago sila magdesisyon kung convicted or acquittal. So yung impeachment tapos na ho yan sa Kongreso. Kaya nga sinasabi natin, marami kasi nakakalituhan. Sabi niya, impeach Sara, tapos na po. Noong pang February 5, na-impeach na si Sara sa Kongreso. Itong Senado, iba ito, hindi na ito pag-impeach kay Sara. Ito ay pagtanggal o mananatili ba o matanggal sa pwesto as Vice President. Kasi trial na yon. Iba po yung impeachment, iba yung trial. Although pag pinagsama mo, impeachment trial. So sa Senado yun, pero tapos na ang impeachment. Si Sara po ay matagal lang na-impeach mula pa ng February 5 ng mga kongresista. Ayun po yun. Kaya yun ang ating sinasabi. Impeach na si Sara for trial na lang sa Senado. At yan ang gagawin. Okay? Pero at salamat kay Risa Hontiveros at dito po kay Coco Pimentel sa mga senador na nagpursige po para maumpisa na po itong impeachment trial para po malitis na itong si Sara Duterte. Talagang mananaig pa rin po ang kagustuhan ng taong bayan, mananaig pa rin po ang kabutihan sa kasamaan at kahit po anong gawing pigil ng mga kampon ni Digongyo ay hindi po talaga mapipigilan na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dito na po natin malalaman ngayon ang katotohanan at dito na natin malalaman kung sino si Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos at Juan Miguel Uwishi. Ayan, si Suka Asim. Napakarami mga fictional karakter sa sa reimbursement ng intelligence pa na doon sa sa yung mga pinagbibigyan ng pera, pati si Marian Rivera at Shell Jokno. Diyan na natin malalaman yan. At alam niyo po, ito yung katibayan di ba? Na meron po talagang kukontra sa kasamaan. Meron po talagang makikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipinong malaman ng katotohanan. Di ba? Kaya Risa Hontiveros, Coco Pimentel, yung mga pumapanig sa impeachment trial, etong si Villanueva, di ba? Nag-motion din siya. Etong alos karamihan naman ng mga ilang mga senador. Nakita ko 11 yun pati nga si Jinggoy gusto rin na matuloy ang impeachment trial, di ba? So tama lang po yun na matuloy talaga. At dito po na tayo, kumbaga andito na yung pinaka-exciting part. Kasi ito po yung gustong malaman ng taong bayan di ba? Ibigay ito, yung hustisya sa kaban ng bayan. Ibigay ito sa mga Pilipino. Tayo ang naghahalal sa mga senador. Tayo ang nagbabayad ng mga tax. Diba? Hindi sila makakakilos, hindi sila mahalal kung
Hindi dahil sa atin. Hindi magkakaroon ng budget ang gobyerno kung hindi dahil sa atin. So, the voice of the people is the supreme. Supreme talaga. Pinakamataas na batas dito po sa ating bansa. Yung boses natin. Tayo po dapat ang pinapakinggan. Majority ng mga Pilipino dapat ang pinapakinggan. Diba? Kaya po, tagumpay. It's a win, sabi nga ng mga prosecutor ng House of Representatives. At sooner or later, malalaman natin, magsisimula na po ang impeachment trial. Sandali, inyo munang panoodin ito. At pakinggan itong panunumpa para opisyalong maniwala kayo na gumagalaw na Senado sa inisyatiba nitong minority. Isipin mo, minority pa yung gumalaw. Trabaho ng majority group para impose ang impeachment trial or yung trial. Pero hindi ho talaga ginawa na dribble, delay din na delay. Pero ito nga po, ang nag-move nito ay si Coco Pimentel at saka Pimentel, si Risa Ontiveros. Pero ito muna, papakinggan nyo itong panunumpang ito, opisyal ho na panunumpa ni Senate President. Mr. President, The Honorable Villanueva is recognized. Mr. President, may I reiterate my previous motion, Mr. President? Mr. President, I move that the Senate Secretary, Ayan o. Mr. President, I move that the Senate President will now take his oath as the presiding officer of the impeachment proceedings. Mr. President, I so move, Mr. President. Ayan o. Any objection? Walang objection. Hearing none. Motion is Approve. the motion is approved. Ayan na. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. Ayan na. Panunumpa na siya. Pakinggan po ninyo Ito naman magiging presiding officer. Ayan. Ayan o, kita nyo? Dami ko kasing story. Ayan o. Makikita ko lang. Ayan o. Panunumpang yan. Pakinggan na natin. Total, manunumpa lang naman yan Babasahin lang po yung panunumpa lang sa Secretary General. Secretary ng Senado. I, Francis C. Escudero, Solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now Yan. pending, now pending, I Ano yun? will do impartial justice I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Yun. Anong ba na po? So, presiding officer na ang Senate President sa 19 Congress. Mr. President, Itong patapos ng Senator 19 Villanueva, Thank you very much, Mr. President. Mr. President, may I respectfully move that the senator judges take their oath at 4 o'clock in the afternoon tomorrow, Mamaya na yan. June 10, 2025. And again, reiterate, Mr. President, what this representation made mention a while ago, that after the oath-taking of the senator judges, the court will be constituted but not convened yet, Mr. President. Thank you, Mr. President. Ayun. so duly noted and entered into the records. Is there any objection to the motion? Ayun. Tapos na. Hearing none. Motion is approved. Yun. So, malinaw po Yan po yung nangyari. Okay? Yan po yung nangyari kagabi bago tayo nakatulog. Yung iba nakatulugan na. Pinanumpa na po after, ilang oras ba yun? Alas 4 nag-umpisa yan Di ba nag-live pa ako kahapon? Alas 4 nag-umpisa yung debate. Yung debating katakot-takot sa kung saan-saan umabot yung debate, kung ano-ano, mga motion, mga issue na ni-raise ng mga senador. Kaya mula alas 4 nagdebate sila, halos hanggang alas 10 na kagabi. O 9:30 kung di ako nagkakamali. Mga ganong oras. Yun lang ang pinagdebatehan. Samantalang yung motion, simple lang. Mag-combine na tayo as impeachment court at trial na tayo. Manumpa na ang Senate President. Ang tagal bago na-aproban yan. Drame. Ilang beses nag-break, nag-meeting sila hanggang sa finally kagabi bago sila umuwi. Pinanumpa na nga si Escudero at merong motion na nga na mamayang alas 4 ng hapon, Tuesday dito sa Pilipinas,
Ngayong June 10 ay manunumpa naman yun pong lahat ng senador bilang mga senator judge. At sa Wednesday, bukas yan ng hapon o bukas dito sa Pilipinas, ay babasahin na po yung article of impeachment ng isa sa mga kung sino mang prosecutor na inatasan para basahin. Pero pagkatapos nun, tigil na ulit. Hindi naman nila itutuloy kasi tapos na po yung 19th Congress. Recess na sila bukas ng hapon. Kasi nga po, hanggang ang trabaho nila hanggang Friday na lang, 13 o 14, pero close na. So ay Thursday po, merong Independence Day, holiday. So marami pong pag-uusapan. Pero Maya po, magsisimula ulit sila ng kanilang sesyon, mga alas 3, naka-schedule na po dito sa YouTube ang kanilang live session. So ngayon po, ito, ano pa ang mga susunod na mga mangyayari? Ano pa kaya ang mga magiging paghadlang ng Team Duterte doon po sa impeachment trial? Sinabi nga ni Robin Padilla na kahit daw po sunugin pa siya, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte po siya. So alam nyo na gagawin nyo sa 2028. Alam na ng mga Pilipino, hindi po talaga dapat iboto ang isang Robin Padilla dahil hindi po nito pinagsisilbihan ang taong bayan. Ang pinagsisilbihan nito at may utang na loob siya lamang ay kay Digong Duterte. bago ho nangyari yan, naku, ang dami pong mga naging debate. Lalo nito si Robin Padilla at saka si Bato, humihirit pa. Gusto ba nyo talagang magkahiwa-hiwalay ang mga tao? Ganon ang dating Gusto ba nyo magkahiwa-hiwalay talaga ang mga Pilipino? Parang ganyan ang gusto ng palabasin kasi ayaw niyang tanggapin na taong bayan daw ang may gusto nitong trial. Meron daw taong bayan gusto ng trial, meron din taong bayan ayaw ng trial. So iba yung sinasabi nitong dalawang senador na identify na pro-Sara Duterte, pro-Duterte, Robin Padilla at Bato de la Rosa. President Senator De La Rosa. Senator De La Rosa Ito, was pakinggan po ninyo earlier itong debating ito. raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. Oo. What is the Parte lang ho ng pleasure of debate the kahapon, Honorable De La Rosa, napakatagal. sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like Ayan, to manifest my observation na, to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan mo na kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para sa Idinidepensa niya yung impeachment sinasabing court. hindi raw pag-delay. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Yun. Sana Ibig sabihin, mapag-usapan. inaproban din niya. Gusto lang I niya. am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Ayan na. Thank you, Mr. President. Lumambot na si Noted and entered into the records. lumambot na si Bato. Hindi na Bato. Kasi yan ang nagpo-post ng draft resolution para patay ng impeachment. Ngayon po nagsalita na sa floor na sumusuporta na siya sa liderato ni Escudero kung ano ang plano. So tuloy na po ang trial. I-schedule na lang yan kung kailan mag-uumpisa. Pero at least si Bato, hindi na ho tinutulak ang kanyang resolution para patayin ang impeachment. Siya ho ay 100% sumusuporta na sa Senate President. Ibig sabihin kung anong plano nito. Itutuloy na, tuloy na po kasi nanumpa na nga siya. Ayan, yun ang positibo ron. So, tunay kaya si Bato na sinusuportahan niya impeachment trial at ang kagustuhan na din ng ating Senate President na masimulan po ito? Ewan lang natin, baka behind this manifestation may something. Kasi nagtataka tayo, si Bato de la Rosa gumawa ng resolution na para ma-de facto dismissal ang impeachment trial. Tapos biglang-bigla suportado niya si Chis Escudero sa pagsisimula ng impeachment trial. Medyo lang tayo, napapatanong lang tayo, napapaisip lang tayo kung ano kaya talaga ang intention dito ni Bato de la Rosa. Di kung maganda intention niya, di okay. Di ba?
Pero nakita rin natin itong si Robin Padilla na gumawa po ng matinding manifestation din, pagsasalita na medyo hindi po talaga magugustuhan ng ating mga kababayan at hindi magugustuhan lalong-lalo na ng kanyang mga kasama na senador. Dahil po medyo mapapaisip ka dahil itong mga senador na ito matatalino, mga bar top notcher, mga abogado. Tapos merong isang neophyte na senador na magsasalita ng ganitong pagkakawatak-watak daw po. Medyo ewan ko lang kung itong si Robin Padilla ay hindi makudeta din dahil po sa pinakita niyang angking katalinuhan. Pero yan po ibablog natin ng bukod. I-highlight natin ang katalinuhan ni Robin Padilla. So titignan po natin sa mga susunod na araw kung ano pa pong mga katalinuhan ang ipapakita ng isang Robin Padilla. So ngayon meron silang sesyon mamaya pong alas 3, kaabang-abang na naman yan at tututukan po talaga ng mga Pilipino yan dahil nga po syempre lahat po marami pong may kagustuhan. Nakikita ko sa isang survey 78%, meron naman 8 out of 10, meron naman 88% ng mga Pilipino ay gusto po na magkaroon ng impeachment trial. Yung sinasabi ni Bato na majority, hindi kayo majority. Hindi majority ang mga DDS o mga Duterte supporter, hindi. Hindi. Kasi hindi sasalamin sa mga boto ninyo ang mga DDS. Hindi sasalamin yun. Ang silent majority, hindi po maka-Duterte. Ang silent majority, hindi po maka-BBM. Ang silent majority ay yung mga Pilipino na naghahangad ng katotohanan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Bato na Mindanao and Visayas region ayaw ng impeachment trial. Hindi. Marami pong mga Pilipino, mas maraming mga Pilipino ang gusto ay maisakato para ng impeachment trial. Si Bongo 26 million na naging boto. Si Bato yata 20 plus million. Pero hindi nyo ba naisip ilang milyon ang Pilipino? 115 million. Hindi natin alam yung eksaktong bilang pero nasa 115 million plus or minus. So ibig sabihin nun, yung fraction ng 26 million na nakuhang boto ni Bongo at yung bilang ng ating populasyon, hindi po sasalamin sa kung sino ang DDS at kung sino ang pro-BBM. Ang pinili po ng ating tao, mga silent majority at ng taong bayan, yung tingin nila ay merong magagawa para sa kanila. Dahil nga si Bongo ay kilala bilang sa malasakit center niya, binoto siya ng mga Pilipino. Pero hindi ibig sabihin nun na binoto nila si Bongo at si Bato, ayaw na nila sa impeachment. Ewan ko ba kung bakit yan na naisip ni Bato na palusot para hindi matuloy ang impeachment trial, para maharang ang impeachment trial. Katarantaduhan yung kanyang binigay na dahilan na yon. Visayas, Mindanao, talaga? Ayaw sa impeachment? Kalokohan yan. So yun lamang po, ako'y magpapaalam na muna sa inyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Sir Mike Abe, salamat po sa inyong video, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube. Support po natin ang walang ka-fake news na si Sir Mike Abe. Ingat po kayo, Moma Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po.